pastol at ang babaeng manghahabi. Matagal na panahon na, sa kalangitan, may nakatirang isang dalagang nagngangalang Vega. Magaling siya sa paghahabi. Kasama niya ang kanyang mga magulang, ang hari at reyna ng kalangitan. Maganda po ba ang pagkakagawa ko, Ina? Kasing ganda ng kalangitan, mahal ko. Minahal ng lahat si Vega dahil sa taglay nitong kabaitan. Napakaswerte pala ng lalaking mapapangasawa niya. Isang araw, naghahabi si Vega nang may marinig siyang magandang musika na nanggagaling sa malayo. Napakaganda ng himig. Nakapagtataka kung saan nanggagaling ito. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang nasiyahan si Vega, kundi gusto niya ring alamin kung sino ang tumutugtog ng magandang musikang ito, araw-araw. Sa pagkakataong ito, aalamin ko na kung sino ang tumutugtog gamit ang flautang ito. Tumalon siya sa mga ulap at hinanap ito sa kalangitan. Nang may napagtanto siya, parang nanggaling yun sa lupa. Bumaba si Vega sa lupa at sinundan ang musika nang nakapikit ang mga mata. Nang minulat niya ang mga mata niya, may nakita siyang malaking puno. Sa harap niya at sa ilalim nito, may isang makisig na lalaking masayang tumutugtog ng flauta. Namangha si Vega na makitang tumutugtog ito ng magandang himig. Ngayon, doon sa harap niya. Sa wakas! Nakatayo lang si Vega hanggang sa matapos nito ang tugtog. Iminulat niya ang mata niya at nagulat nang makita si Vega sa harapan niya. Kamusta, Binibini? May tutulong ba ako sa'yo? Sinundan ko lang ang tugtog ng flauta mo. Naririnig ko kasi ito araw-araw mula sa langit. Ganun ba? Napakalakas pala. Pasensya ka na at naistorbo kita. Hihinaan ko na lang ito sa susunod. Naku, hindi! Wag! Kung tutuusin, pumunta ako rito para bisitahin at pasalamatan ka sa pagtugtog mo ng napakagandang himig. Gumagana ang pakiramdam ko araw-araw. At saka, nais ko ring magpakilala. Ako pala si Vega, ang manghahabing dalaga sa langit. At ikaw, sino ka naman? Binibini, ibig ko sabihin, kamahalan. Natutuwa po ako sa pagsisikap niyong pumunta pa rito sa lupa para pakinggan ito. Isa pong karangalan. At oo, ako po pala si Altair, isang magpapastol. Tinutugtog ko ang flautang ito habang kumakain ng mga alaga ko. Altair, napakaganda naman ang pangalan mo para sa isang lalaking tulad mo. Gusto kitang tulungan bilang pasasalamat. Pwede kang humiling ng kahit ano at ibibigay ko yun sa'yo. Hindi po. Wala po akong gusto kahit ano. Salamat po. Alam kong meron. Pag-isipan mo ito at babalikan kita bukas. Pabalik na si Vega sa kalangitan habang naiwan si Altair na naguguluhan. Kinabukasan, binisita ulit ni Vega sa lupa si Altair. Tumutugtog pa rin ito gaya ng dati. Nang matapos na siyang tumugtog, nakita niyang naghahabi si Vega ng shawl sa harapan nito. Binibini, ibig ko sabihin kamahal, ano pala? Vega, tawagin mo na lang akong Vega. Hindi ko mapigilang pumunta rito at tingnan ka. Mas maganda ito sa pandinig kapag malapit. Marami pong salamat. Napag-isipan mo na ba kung anong gusto mo? Pakiusap, wag mo akong tanggihan. Gusto ko naman to. Isa lang itong pasasalamat para sa'yo. May siyam na baka kasi ako ngayon. At sabi kasi ng hipag ko, kailangan ko raw mag-uwi ng 10 baka sa bahay. Kung hindi, wala akong hapunan. At hindi ko alam kung saan ako makakahanap. Pero dahil gusto niyo po talaga, pwede niyo po ba akong tulungan makahanap ng isa? Bago pa matapos ni Altair ang sasabihin, binigyan siya ni Vega ng isang baka. Ha? Paano niyo po nagawa yun? Ganun pa man, natutuwa ako at naibigay ko sa'yo ang hiling mo. At tungkol sa hapunan, sabay na tayong maghapunan ngayon. Hindi mo na ito aalalahanin pa pag-uwi mo. Sabay na naghapunan sina Altair at Vega ng gabing yon. Mula noon, araw-araw nang bumibisita si Vega sa lupa para pakinggan ang pagtugtog ni Altair. Nagsimula rin silang gumugol ng oras na magkasama at masaya sila sa isa't isa. Hindi ko maisip ang isang araw na wala ka. Ako rin. Vega. At doon napagtanto ni na Vega at Altair na mahal na nila ang isa't isa. Samantala, sa kalangitan, hindi mapakali ang ina ni Vega sa palasyo. Ilang buwan na ang lumipas simula nung di umaalis sa Vega sa palasyo. Palagi na siyang pumupunta sa lupa. Siguro naman, nasisiyan siya sa mga bulaklak doon dahil sa tagsibol ngayon. Sa palagay ko'y hindi.
Kinukwento yun ni Vega sa akin. Pero kakaiba ito dahil hindi siya nagkukwento. At ano naman yun? Ay naku, kayong mga ama nga naman talaga. Yan ang kailangan nating malaman ngayon. Tinawag ng Reyna ang mensahero ng langit at sinabihan itong sundan si Vega sa susunod na pupunta ito sa lupa. Kinabukasan, paalis na si Vega papuntang lupa. Sinundan siya ng mensahero. Nabigla siya nang makita niyang kasama nito ang magpapastol. Nagmadaling bumalik ang mensahero sa langit para sabihin ang nakita niya. Kamahalan, patawarin niyo po ako sa sasabihin ko, pero kasama ni Vega ngayon ang isang magpapastol. Anong sabi mo? Tama ang narinig niyo, kamahalan. Nakita ko siyang kasama ang pastol. Gayunpaman, mukhang masaya siya. Alam niyo, hindi ko pa siya nakikitang ganong kasaya, kamahalan. Para bang umiibig na siya rito. Paano mangyayari ang isang Diyos ay umiibig sa isang pastol? Kakausapin ko siya pagbalik niya rito. Malalim na ang gabi at niyakap siya ni Vega bilang pamamaalam kay Altair at bumalik na siya sa langit. Pagkarating, nakita niya ang ina na naghihintay sa kanya. Talagang nasisiyahan ka ron sa lupa, hindi ba? Napakaganda ng lupa. At tayo mga Diyos at Diyosa, alam natin ito higit sa sino man. Oo, alam ko naman yun. Pero parang may isang tao kang ginugugulan ng iyong oras. Naku po, ina. Paano niyo po nalaman itong lahat? Totoo po. At gusto ko naman po itong sabihin sa inyo, ina. Altair po ang pangalan niya. At mahal ko po siya. Mahal? Umiibig ka sa isang magpapastol, ganoon ba? Huwag kang magbiro ng ganyan, anak. Hindi mo pwedeng mahalin ang isang pastol. Isa kang Diyosa sa kalangitan. Pero bakit niyo po nasabi yun? Naiintindihan niya ako. Inaalagaan niya ako. At dala lang yan ang bugso ng damdamin mo, Vega. Ayokong marinig pa ito. Simula bukas, hindi ka na pwedeng pumunta pa sa lupa. Pero ina, hindi niyo po pwedeng gawin to sa akin. Hindi, ayokong marinig yan. Kalimutan mo na ang pastol na yon at gawin ang iyong tungkulin sa paghahabi. At ganoon na nga, pinigilan siya ng ina na makipagkita kay Altair. Kinabukasan sa lupa, dumating si Altair kasama ang baka. Gayunpaman, hindi niya nakita si Vega. Nakakapanibagong wala pa rin si Vega hanggang ngayon. Pagkatapos, lumapit sa kanya ang pang-10 baka na binigay ni Vega at kinausap siya nito. Nako, Altair, naawa naman ako sa iyo na hindi pumunta si Vega para makita ka. Nagsasalita ka? Oo naman, dinala ko ng langit para sa iyo. Hindi ako isang normal na baka lamang, kundi meron akong taglay na katangian. Ang galing! Ngayon, makinig ka sa akin, Altair. Mukhang alam na ng pamilya ni Vega ang tungkol sa inyong dalawa at sobrang nagalit ito. Kaya hindi pinayagan si Vega na pumunta ulit sa lupa. Naku, hindi. Kailangan ko siyang puntahan ngayon din. Dapat makaalis na ako. Pero wala akong anumang kapangyarihan. Isa lang akong pastol. Minaliit mo na naman ang iyong sarili. Wala kang ideya kung ano ang kaya mong gawin. Napakalayo nito sa isang mahika kung tutusin. Kung gusto mong malaman kung ano ito, ito na yon. Ito ang mahiwagang sapatos na tutulungan kang makapunta sa langit. Hindi ka makakalipad kung hindi totoo ang pagmamahal mo. Tunay ang pagmamahal ko kay Vega. At gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sinuot agad ni Altair ang sapatos na binigay sa kanya at sinimulan niyang lumipad papunta sa langit. Namangha ang baka sa kanya. Sa paglipad ni Altair papuntang langit na sobrang bilis. At yun nga, tunay na pag-ibig. Narating din ni Altair ang langit na mabilis at nakitang umiiyak si Vega habang nakaupo sa labas ng palasyo. Vega! Altair! Tuwang-tuwang niyakap ni Altair si Vega. Sa oras ding yon, dumating ang Hari at Reyna sa labas ng palasyo at nakita sila. Hindi ko na talaga sila kayang pigilan. Dapat may gawin tayo. Pinaghiwalay sila ng hari sa pamamagitan ng pagbuo ng Milky Way sa pagitan nilang dalawa. Hindi! Magkahiwalay na ngayon sina Altair at Vega. Ngayon, hindi niyo na ulit makikita ang isa't isa. Nang marinig ito, nasaktan si Vega at nagsimulang umiyak. Umiyak siya ng husto na nagdudulot ng kidlat at malakas na ulan. Nang makita ang sitwasyon, nagsimulang magtipon-tipon ang mga ibon. Kung uulan ba ito bukas ng ganito kalakas, lulubog ang syudad na ito! Narinig ko sa baka na ito ang mga luha ni Vega. Pinaghiwalay na raw sina Altair at Vega. Kailangan may gawin tayo rito! Magtitipon tayo mga ibon at
Sama-sama tayong lumipad sa langit. Nagkatipon-tipon ang mga ibon at lumipad sa langit. Natagpuan nila si Altair at Vega. At paisa-isa nga nilang binuo ang tulay sa gitna ng dalawa. Binibining Vega, huwag ka nang umiyak. Pumunta kami rito para tulungan kayong dalawa. Nandito kami para gumawa ng isang tulay. Tuwang-tuwa sina Altair at Vega na makitang gumawa ng tulay ang mga ibon. Tumakbo silang palapit sa isa't isa at mahigpit na nagyakap. Masaya akong makita ka, mahal kong Vega. Natutuwa rin akong makita ka muli, Altair. Sa wakas, nagkita ulit sina Vega at Altair sa tulay. Yun nga lang, napagod na ang mga ibon sa pagpagaspas ng kanilang mga pakpak. Gusto ko nang bumalik para sa mga anak ko. Kailangan ko na rin matulog. Ang sakit na ng mga pakpak ko. Paano kung gawin natin ito ng isang beses sa isang taon? Ikapitong araw ng ikapitong buwan kagaya ngayon. Magtitipon tayo, gagawa ng tulay para makita silang dalawa. Mas maganda yon, kesa naman hindi kita makita kahit kailan. Oo nga. At ganoon na nga. Nagtitinginan lang sina Altair at Vega sa buong taon, pero nagkikita sila isang beses sa ikapitong araw ng ikapitong buwan ng taon. Hanggang ngayon, sa ikapito ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Japan ang Tanabata. Umaasang makikitang muli ang dalawang bituin na sina Altair at Vega.